Salamat Lord sa mga mayong sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Salamat Lord sa mga blessing ang among nagawa. Yes, God. Salamat Ginoo sa mayong paglawas. Yes. Salamat Ginoo among halad kanimo ang among kinabuhi. Yes. Lord, ining kapuntagon mag-aubat at kanamo ining kapuntagon Ginoo. Pagka magapanalangin sa imong kakawhan. Yes, Lord. Hallelujah. Na magkaig magimay sa imong halad Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Salamat Lord. Dampo ako kanimo, ining kapuntagon, ining pagadihugan, magadala sa imong apulo. Amen. Kapuntagon Ginoo. Ining pagadihugan usab ang mga praise and worship Ginoo. Salamat Ginoo. Ang imong kongregasyon Ginoo. So maga-ihog ninyo tanan Ginoo. Amen. Yes, Lord. Nakapot sa mga kinabuhi. Salamat Lord. Kalaigon ang balaan ng mga alam sa walang katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Maing buntag sa tanan no. Manipayan ba ang mga anak sa Dios? Amen. So nata diri karon no para atong awitan ang atong buhi nga Dios. So let's start our praise and worship. Ato ipalakpak nga atong mga kamot. Na
worship you, Lord God. Let's worship our God. Ibiyong imong mga tao. Let's worship. Dumatag kantaan mo sa worship. Angkong kumante na banding kalimutan. Parang may nakalabas sa kanang butas. Makabot ko man ka na pangaluyon tungod. Tuawing kasing-kasing ikaw ragyot tungod kay walisama sa imong luma. Walisama sa imong luma. Oh, Jesus. Maangkon kumante ng bahanging kalibutan. Apan ang mailang kalabaw sa tanang bulan. Magkabot kumante ng panganluyong tungod. Tuawing kasing-kasing ikaw ragyot. Tuawing kasing-kasing ikaw ragyot tungod kay walisama sa imong luma. Walisama sa imong luma. Oh, Jesus. Kalibutan tuyo ko, nadagatan sa lumon. Apan di yun ni makakita, sama sa imong gugma. Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Apan sa imong gugma. Kadagatan sa lumon. Walisama sa imong luma. Walisama sa imong luma. Kalibutan tuyo ko, kadagatan sa lumon. Di ni makakita, sama sa imong luma. Tungod kay walisama sa imong luma. Walisama sa imong luma. Walisama sa imong luma. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Atong ipiyong atong mga mata, samtang ibayaw atong mga kamot nga sa tubuhing Diyos. Atong ideklara, walay sama kanimo Diyos. Walay sama kagamhanan,
ang imong ngalan by the mention of your name, Lord God. Sa pagsulti pa lang namo sa imong ngalan, O Diyos, mga lumpag ang mga kuta sa kaaway, O Diyos. Mga lumpag ang teritoryo sa kaaway sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Mga balatian, mga ayos sa ngalan ni Jesus. By the mention of your name, O God. Because walay sama, Lord. Walay sama ang imong kagamhanan. Walay sama ang imong pagkadiyos. Bisan makatupong man lang sa imong ngalan, bisan makatupong man lang sa imong kagamhanan, walay makatupong kanimo, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Atong itaas sa mga tingog ato sa Dios. Hallelujah. Inapaminaw sa Dios ang imong tingog karon, ang imong mga pagdayong pasalamat kaniya. Hallelujah. Dalo na ito itong kaugalingon niya sa Ginoo. Atong halal na itong mga halal sa mga awit. Ang bunga sa itong mga ngapil. Ang pagpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Whoa! Walay sama. Walay sama. Walay sama sa imong tugma. Walay sama. Walay sama. Walay sama sa imong tugma. Walay sama. Walay sama. Walay sama sa imong tugma. Walay sama. Walay sama. Walay sama sa imong tugma. Walay sama. Walay sama. Walay sama sa imong ugma. Walay sama kanimo, Dios. Walay sama kanimo, Dios. Walay sama kanimo kagamhanan. Walay sama kanimo pagpalangha sa among kinabuhi. Walay sama ang imong gahom, Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Lord God, Ikaw ang inungdan. Anong naami karon, O Diyos? You're the only reason why we came into this house. It's because of your presence. We thirst for your righteousness, God. We hunger for your word. Hallelujah. Igutom kami sa imong mga pulong. Mag-ihog kami sa imong presensya. Oh, Holy Spirit! Hallelujah! Let's worship the Lord. Hallelujah, Jesus! Oh! Hallelujah! Walay sama, walay sama, walay sama sa imong guma. Walay sama, walay sama, walay sama sa imong guma. Yes, Lord Jesus. Among gitugyan at tanang pagdayeg o pasalamat sa buhi ng ngalan ni Jesus. Ang among Ginoo ug maduluwas sa among kinabuhi. Kami nagmadaugo na sukat nga kami imong nakaplagan ug sukat ikaw nahimo namong kauban sa adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Busa karong adlaw among ipasidungog kanimo ang among kinabuhi, among itugyan kanimo ang mga pagdayeg, among itugyan kanimo ang pagpasalamat sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo ug ang mga anak sa Dios magaygong amen. Amen ug amen. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Ito sa pagpanglingkod mga kaigsonan. It's so good to be in the house of the Lord. Amen. Naikanta sa una, it's so good to be in the house of the Lord again. Hallelujah. With my brothers and my sisters in the house of the Lord. Nga sa akong mga kauban ang mga anak sa Dios, no?
mga anak sa Dios, mga babaeng lalaki nga mga anak sa Dios, kauban nato sa balay sa Dios. No? Pangandoy sa mga anak sa Dios nga mauli sa balay sa Dios. Amen. Pangandoy sa Dios ang iya mga anak nga moanha sa iyang presensya. Gipangandoy sa Dios nga ang presensya sa Dios basinatian sa matag usa ka anak. Hallelujah. Igsuon, ayaw saya nga ang higayon sa matag panahon nga mag-worship ta sa Ginoo. Tagamtama ang presensya sa Dios. Si Salmista David, iyang pangandoy, niyon siya makaigsunan, ang imong kaayo o gugma, mag-uban ka na ako sa tibuok kong kinabuhi. Hallelujah! Kung ang pangandoy na David, mga kaigsunan, niyon siya, o magpuyo ako sa balay, sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Wow, kanindot kaayo nga dumon nga kita magpuyo sa balay sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Wow, medyo kayo. Ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Wala ta ni ari tungod sa praise and worship. Wala ta ni ari tungod kay naatay ato mga kaigsunan. Apil man na, pero ang number one na reason why we came into the house of the Lord is to experience His presence. Ma-appreciate na to, ma-experience na to ang iyang presensya. Ang tuyo gyud nato sa atong kinabuhi, dili ang pagpasundayag sa tao, pagpaila sa tao si kinsa ko, sa kinsa ka, dili ni kabahin nato kundi kabahin na sa atong Dios. Amen. Muna sa atong mga performance diri sa kalibutan, kung adto gani kag mga pageant gani or anay na mga beauty contest, apil gud ang audience impact. Kung mas daghang palakpak dako kuno puntos, no? Pero sa Ginoo, bisag dili ka palakpakan sa tao, basta kay naka-thumbs up si Lord sa imo, naka-approve si Lord sa imo, okay na na. Amen? Okay na kayo ng thumbs up sa Ginoo. Nga naman, ang atong mga performance dili sa kalibutan, dili ni para sa tao, kundi para ni sa Dios. Hallelujah. That is why when we worship, wala ta nag-agad sa atong worship team. Amen? Sometimes atong worship team, kinahanglan sila i-develop po sa Ginoo. No? Kita sab. So we are here to come dili para guyuron, kundi para mo abiba mo tabang alang sa pag-alsa mo ratang nag-alsa og arka sa pakigsaad nga atong gidayungan ang presensya sa Ginoo ba. Kung asa gani ang direction sa Ginoo adto ta. Amen. Ingon ni ana mga kaigsunan. So labi na karon nga naghinapos ang mga kapanahunan, daghan ang mga timailhan mga kaigsunan sa pagbalik sa Ginoo o daghan ang mga tao sumala pa sa giingon nato sa niaging mga wali, sa niaging mga Domingo nga hadol na pagbalik sa Ginoo sa katapusan mga panahon, ang mga tao mahigugmaon sa ilang kaugalingon, dili na sila mahigugmaon sa Dios. Reliyoso sila apan wala nila nawata ang gahom niini. Hallelujah. Usan sila mahigugmaon sa kwarta, hakog, pabudiyo dili na mo tahod sa ilang mga ginikanan ug munay gisulti sa Biblia nga mahitabo sa umaabot nga panahon sa katapusang mga panahon. O nagyo na pulo sa Ginoo nga we are living in the last days, nagpuyo na ta karon sa katapusang mga kapanahonan. Amen. Lahi kayo sa una o sa karon. Hallelujah. Pero bisan pa man nga ingon ni ana ang paghitabo sa kalibutan, ang mga anak sa Dios aduna kitay kasiguruhan diha sa itong pag-alagad sa Ginoo. Amen? Basta mo pili ka pag-alagad, iliod sa kas Ginoo. Amen? Itara mo kung mag-decide. Walay kung sanay ang pag-alagad sa Ginoo. Dili ko makaluwas nimo, dili ka makaluwas nako. Apan kung mga lagad ka o mga lagad ko, maghibalag kita sa langit. Hallelujah. So ang gihulat sa Kristohanon karon mga kaisunan, kanang gitawag nato og rapture, no? Inumduman nato adunay kaibahan ang rapture o ang pagbalik sa Ginoo. Part siya sa pagbalik, pero dili pa na siya manaog diri sa yuta. Ang rapture kita mo saka. Ang pagbalik sa Ginoo siya manaog, kauban ta. Di ba? So lagtawon nato magisunan unsay diferensya
Kaya nga naman akong wali karon mahitungod sa mga timailhan sa mga panahon o unsay mga timailhan sa di pa moabot ang rapture kanang pagsakdaw sa Ginoo sa mga Kristohanon. Okay? So the difference between rapture and second coming. Ang rapture mao ning ang mga nangamatay kang Kristo ikayab ngadto sa langit o makigtagbo ngadto sa Dios kauban sa mga buhi nga Kristohanon. Katong dead in Christ rani o katong mga living in Christ. Walay labot na mga dautan. Apan ang second coming, kauban na ta ni Kristo nga monaog sa Mount of Olives. Lahi na siya, no? Okay, nataon na to ang gisulti sa mga summary sa Bible unsa ang kaibahan ining duha, rapture o ang second coming. Ang rapture mga kaigsunan, si Jesus Christ moabot pero adto lang sa kapanganuran. Walay rapture. Pero ang second coming nga nang return ni Jesus Christ, manaog gud siya nagasakay og kabayo ug kauban ta niya sa panon ug manaog sa kalibutan. Sa paman, ang rapture kutob lang sa kahanginan. Dayong ang second coming monaog gyud siya sa kalibutan. Dahil sa rapture Jesus brings His people up to Himself. Iyang kwaon ang mga katawan. Gikan sa kalibutan, iyahang sakniton o ang mga nabilin sa kalibutan mo na mo sinating kasakitan. So, osay mahita po, dunay mga nutrient, ang mga nangamatay, God's people give their glorified bodies. Katong nangamatay di kang Kristo, sa rapture, islan ang mga lawas. Amen? Kuano to banhawon tagaaglawas nga dili madunuton. Amen. Kutoy glorified bodies sa pagbalik ni Jesus. Sa kanang during the rapture. Hallelujah. O katong mga maabtan nga Kristohanon nga wala pa nangamatay, isla nang ilang lawas nga lawas nga di madunuton. Unsa may mahitabo? Diri sa kalibutan ibuo ang paghukom kapungot sa Dios magsugod. No? Ang kapungot sa Dios. Ini-rapture na gani, musugod nagbubo ang kapungot sa Dios sa kalibutan. Di ko ba tayo labot sa kapungot sa Ginoo? Mo nang iyahat ang kwaon. Amen? Pag mabilin mo na bubuan niya sa kapungot. Kinahat ang mapila ng kapungot. Dili na mapila na, no? So taas-taas din siya nga pagtulunan, pero ako rin yung gisulti ninyo, this is the difference. Ang rapture, the Antichrist and false prophet are allowed. Panahon sa rapture, kung rapture na gani, ang mini nga mga propeta manggawas na. Naanay daghang mga mini ron. Balantayan. Ang second coming, sa ito, ang God's people, kauban na nila, glorified bodies na sila, manaog sila diri sa kalibutan. Hallelujah. So, sa mahita po mga kaisunan, Jesus brings His people with Him during the second coming. Kauban na ta niyang manaog. Rapture sapat inig coming na gud niya, inig naog na gud niya, kauban na ta. Asa man ang manaog Jesus Christ? Dito sa Mount of Olives. Amen. Kauban ang mga anak sa Dios, mga Kristohanon. And also, ang paghukom sa Dios o ang iyang kapungot sa kalibutan, mahumana sa panahon sa Armageddon o tapuson sa Dios ang pagkadautan sa kalibutan o si Antikristo o ang mga mini nga mga propeta, no? Itambog ngadto sa linaw nga kalayo o ang Diablo o ang si Satanas gapuson sulod sa 1,000 ka tuig o si Kristo maghari sulod sa 1,000 ka tuig. No, inighari na ni Kristo sa sa sulod sa 1,000 years, kauban ng mga Kristohanon. Amen. O after sa 1,000 years, doon na pa'y final judgment para sa mga dautan nga katong wala nga banhaw kapil. Katong mga dautan na itong mga panahon. Dayong ilabay sila sa linaw nga kalayo. Pero manin, ato pa yun ang tawon. So ang rapture, ang second coming, ang rapture mahitabo siya before the tribulation. So wapay kasakitan. So, kaning niyang naiaro dili pinakauna, pana, mo na siya atong panahon karon. So, ang 7 ka tuig nga kasakitan, mo na coming. Plaster na kayo ron ang kalibutan para sa 7 ka tuig nga kasakitan. Grabe kayo. Kanang gubot, kanang
gira, nasod, sa nasod, moabot na siya. Karon nagira man ron, pero adto gyud ang final ana, adto gyud ang tribulation period. Amen. So, unsa na pito ka tuig nga kasakitan. Pero asa naman ang iglesia ani? Ato sa lang taon ang kahimtang nato karon. Asa tan dapita? Oh, hindi mo ayo mo hang. Okay. So, asa na tan dapita karon? Padayon na to. Okay, diha sa dapit. So, si Jesus Christ katong 33 AD, di ba, gilansang si Ginoong Hesus sa cross sa Kalbaryo, gilubong, di ba, nabanhaw siya, after 40 days, tikayab siya. Sa dihang nabanhaw siya, tikayab siya sa langit, gikan atong panahon na, naanatas mga 2,000 kapin katuig, gikan sa pagkayab ni Hesus, hangtod karon. So, naanas mga 2,000 years na po, gikan panahon ni Hesus na nabanhaw, o atong panahon karon. So, atong gihulat mga kaigsunan, kanin ni ang panahon na dunay rapture, moabot ang rapture kay sumala sa giyon sa pulong sa Ginoo, kaning mga kasakitan moabot, no? Pero sa dili pa dunay specific nga gisulti sa Biblia nga ang mga Kristohanon sakgahon. Amen. Nga dili ka ipahiyagom sa kasakit sa kalibutan. Amen. Mo na gitawag pagsakgaw. Sa Bisaya pa, sa English rapture. Hallelujah. So, nagtawon na to, nara diha ang church kutob, asa man kutob ang church? Diha na kutob ang iglesia sa Dios sa panahon sa rapture. Muna na ito gihulat ron. Ang gihulat ni Moron, ang gihulat na ako, kanang rapture ha. Kanang, kabahin sa tribulation, wala na kay labot, ana. Dili na trabaho sa Ginoo nga buhaton niya para sa church. Kaya kung imong nantawon ang imong Biblia, kung basahon nimo imong Bible sa gipadayag or Revelation, kutob lang din siya sa chapter 3, dili na nimo mabasa ang iglesia sa Dios gikan sa chapter kanang after anang mga kapitulo. E ngano man, dealing na ni Lord para sa mga Israelita. Amen? That's Jacob's trouble. Mao nay panahon nga disiplinahon sa Ginoong Israel hangtod nga moryukbo sila ni Kristo. Kay karon nga panahon na ang Israel wala nila dawata si Kristo ingon nga Ginoo manluwas. So doon ay kaugalingong panahon si Lord para sa Israel. Although nang mga Kristohanon karon nga mga Israelita, gitawag sila mga Messianic Jew, dito sila ni Jesus Christ, ingon nga Ginoo manluluwas, Hudyo sila by blood, pero dito sila Jesus, pero pipilara na sila kabuo. Pero doon na dealing ang Ginoo sa Israel kanang tribulation period, mao nay pagpanahon nga latuson sa Ginoo ang nasod sa Israel hangtod nga makaamgo sila ang mangluluwas nga ilang gihulat dili dahil si Antikristo. Kay sa sulod sa 7 ka tuig diha ban mohari si Antikristo. Abi nila mautos Kristo. Mo nang mangandoy sila moabot gyud ang tinuod nga Kristo. Ini human sa 7 ka tuig nga kasakitan manaaw si Jesus Christ kauban ang iyang mga linuwas. Amen. O muhari siya sa kalibutan sulod sa 1,000 years. Og ang mga Israelita mudawat sila ni Jesus Christ nga siya ay tinuod nga manluluwas sa Israel. Diya pa. Karon gahi kayo sila makikistorya sa mga Hudyo di sila motuo nimo. Kaya anong mutuo man ko nimo di man ka Hudyo. Diba? So asa tan dapita? Next pa, payon pa ta dito sa eternity. New heavens and new earth. Trabahon ba sila after the millennium pa na. No? So next. Okay, asa tan dapita ang church? Atong present nga panahon, usa tan tuiga karon? 2025. Ha? Nata dihang dapita atong gihulat nga rapture of the church. Amen? So kung dili pa gani ma-rapture ang church, dili pa yun na manaog si Jesus. No? Kaya nga naman, una ang rapture. Ang uban nani, na-confuse. Bisan pastor, basta walay ispila sa pulong sa Ginoo, malibog sila. Siya, unsa man na pastor? Hindi ko basahan, naguton ergig mayo, lahi ang rapture, lahi ang second coming. Ang rapture, kita mo'y musaka. Ang second coming, kauban na ta ni Jesus Christ manaog. Para sila kasabutan, abi nila ang rapture o second coming, usa lang na. Kung na maglibog sila, siya, mga pa dito kasakitan ng pastor, usa pag ibubali sa Ginoo. Pero kay mong studihag bayo ang Bible, masabtan nimo, dili day ka ipahamak sa Ginoo, dili ka paagyon sa ito katuig nga kasakitan. Kay sakgawon sa Dios ang iglesia sa Dios.
Amen? Samtang doon ay 7 katuig nga kasakitan sa kalibutan. Asa tang dapita karon, nanatadri kahulat dal tag rapture. Ang mga butang nga mahitabo kana na sa tribulation, ang mga armas panggera ready na. Giandam na sa may mga timaylan na. Okay, padayon ta. Doon ay 7 ka signs nga hapit na ang rapture. Di ba rapture to giulat? Doon ay 7 ka signs nga hapit na ang rapture. Unang-una, kanang gitawag na itong emergence of a global government. Kanang gusto yun nila nga usa na lay mo dumana sa tibok kalibutan. Hallelujah. Doon natin usa ka amigo na ko pastor, siya pastor, maining tawhana atong butaran ning propeta kay din sila idehan ang tanang mga tao para ma-monitor ang mga crimes para sayon kuno pagdakop ni kuyaw ni. Kanang ID system. Kuyaw na mga national ID system delikado na bantayanan ko na siya. Kaya nga naman, dili pa na siya mao pero magsugod na, murag gasugod na ang stage, gipreparar na ang stage para unya sa paghari sa Antikristo. Kaya nga naman, gusto ni Antikristo siya ray mo dumala sa tibuok kalibutan. Amen? Kabalo pag-uron kay bisag manglawig ka karabaw sa bukid, gasilpo ng tao, di ka kalusot na internet. Diba sa una nga hulatag satellite, ako na ang satellite tower, no? Nga para nga makakuha tag signal pero karon bisag wala na, direkta na sa satellite sa kawanangan ng imong cellphone pwede na. O doon na tayo gitawag og kanang mga modem ron nga i-on na nimo na siya, basta naara kay kuryente, mo-connect na siya sa satellite, dito ka mo-connect og wifi, paspas ra kayo. So wala na din nakakatago rong panahon na. Gipiparar na, giplaster na, ningon diya sa pulo sa Ginoo nga maabot gyud ang panahon labi na lutuson ng mga Kristiyano. No? Nano may mga paglutos karon. Pero lahi ang paglutos sa panahon sa tribulation. Kato ni mga nangabilin. No? Mao na sila mo sinati sa 7 katuig nga kasakitan. O sa gingon diha, emergence of global government atong basahon sa Bisaya or nabada sa Bisaya or wala sa Bisaya o English lang. Ningon diha, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations, and all that dwell upon the earth shall worship him. So karong panahon na ang stage karon giandam na para sa usa ka tawo nga magmulo sa tibuok kalibutan. Kinsa man na siya, si Antikristo. Wala pa'y rapture pero makita na nato murabag doon ay concert ba? Kakita kas pagpreparar pero panahon sa concert wala na ka. Mao po na sa rapture ba? Sa tribulation. Andam na ang mga kagamitan para sa tribulation, pero panahon sa tribulation, gisakaw na kas Ginoo. Amen? Sa rapture. Hallelujah. Ikaduha, paspasan rin ako, kay medyo taas-taas. Increase in knowledge and travel. Karon sa iyo na lang kayo mag-travel. Gipanagdan na sa Bible. Sa Daniel chapter 12 verse 4, ninyo diha makigsunan, but thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Gipanagna na nga sayo na lang kuno pagpaingon dito, pagpaingon diri sa tawo. Karon sa una mo travel kuno kag US, dugay kuno kayo pila ka adlaw. Karon dali na lang. Pwede gani direct flight ra gikan Cebu. US dayon. Usahay uban mo connecting flight usa ka naog ra dahil sa kay napuglain. Dali ra gyud kuno kayo. Ang wa pa ko sulay gawas man. Pero this is reality. Makasabot gyud tayo sa wala ta kadto kasabot nga paspas na nga pag-travel karon. Isa una, magpadala kang sulat, telegrama, sa lungsod, rapod. Dahil yung katong tagalungsod nga tigdala og bag ng mga mail, dala na po na siya bag niya, suri ni sa ato sa imong baryo. Usay sakyan, kabayo, usahay tag usa ka adlaw sa mabos inyo, madala na imong telegrama nga duha ka linya. Di ba? So na, pero karon paspas sa kayo. Padala kay mensahe sa pagkatubangay mo sa Amerika. Paspas na ang kaalam sa tao ron, paspas na kayo.
Kahibalo sa tao, paspas na kayo. Kung pag-travel, paspas na kayo. Di ba? Nga, natulog ang imuhang kaistorya. Tuad dito sa Amerika, gabi sila. Ikaw diri adlaw. Mayka, mayong buntag, siya may gabi. Di ba? So, parang wala na ikuan. Paspas yung kayo ang pagbiyahe karon. Ginasulayan yung nilaging binto ron. Di ba na naman yung binto nga bullet train sa Japan, tapos China, paspas po, no? Pero, napad yung ilahang gustong i-imbento ron, nga, kanang pag-travel, gikan sa kalibutan, paingon sa space. Nga, makuha rin sa pila ka oras, saka dito sa space. Nabalik na po sa Earth. Sa una, lisod na. Nagpila ka adlaw na, sumpay na po sa lain na. Dugay kayo, pero karon paspas na kayo. Tungod sa kahibalo sa tao, gipanagna na sa Bible. Ngayon ang Bible, nga, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Tungod sa kaalam kahibalo sa tao, paspas ang tanan. Grabe, no? Ikatulo, the rise of spiritual deception. O sa may mahitabo, kanang mutungha ang espirituhanong mga paglingla. Daghang mga lingla nga moabot bisan sa mga Kristohanon. O sa may mahitabo mga kaisunan, giyon niya sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 24, niya the false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. O sa kiingon na kaisunan sa pulong sa Dios, ang mga mini nga mga Kristo o ang mga mini nga mga propeta, kung sa mahitabo, mutungha sila o magpakita dagkong mga timailhan o mga milagro aron sa pagpanglingla. Grabe, no? O sa may mahitabo, ningon nila kung posible mo, lingla sila, bisan gani ang mga ilek. Kisa man ang ilek, bisan gani ang mga piniling katawan sa Dios, mga uwat. Tinood, balantayan. Kaya bisan gani Kristohanon ka, if you are not founded with the Word of God, pwede kang malingla sa lingla sa kaaway. Nga naman, manggawas ang mga mini propeta o mga mini nga mga Kristo. Ha? Timanin nyo na nga verse, importante kayo na. Nga, so dito, ang mga mini nga Kristo, mini nga mga propeta, mutungha sila o magpakita mga timailhan o mga kahibulungang mga buhat aron sa pagpanglingla. Wala sila na ibuhaton, malingla ko. Sabi na maayo man eh, ayo po. May nakaroon gikan ginis Ginoo ning propetaha. Mao na karon ng paghitabo. Pwede tang mauwat, labi na wala tay word of God. Ha? So sa paman, ha? So doon na tayo ginatawag og the spirit of deception. Espiritu sa pangilad nga mutungha. Dili ra to mangingila dito sa palengke asa pa dapat yang mangilad og asa mutara asa nang kuan diri butika nya itudlo kag layo. Yan address to all. Dili ra to nga klase mangingilad. Pati karon ang mga mangingilad disulod na gani sila bisan sa mga kaiglesiyahanan. Magdala kog Bible ang mga mangingilad karon. Bantay-bantay ta. Ha? Hallelujah, bantayan. Ha? Unsa pa ni kaupat? The increase of natural disaster. So, timailhan siya mga signs before the rapture. Ang mga disaster, kung sabi tabo, mo increase. Natural ka ng pagbuto sa vulkan. Sa una, kung yun yung mubuto vulkan, mura na maratol namin sa una mga bata pa mi. Pero karon pa yung, nibutong vulkan. Mo ba, nibuto na dahil po. Dana, simple lang. Pero sa una, pag yung ganin, nibuto ang vulkan, murag, lain mo paminaw ba? O sa din na, kung kaya. No? Pero karon, murag naanad na ka. Sige na yung butong bulkan. Sige na ilinog. Di ba? Sige na ibagyo. Murag maanad na lang ka nga. Bisag panahos ting init, gabagyo. Di ba? So, susunod this pulos Ginoo sa Matthew chapter 24, verse 7. Jesus stated, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines. Dunay kagutom. Di ba? Dunay hulaw. Kung doon na gani hulaw, walay pagkaon. Doon ay pestilence. Doon ay mga katalagman. And earthquakes. Doon ay mga linog. O in diverse places. Sumala sa study, atong lang taon mga kaisunan, ang natural disasters on the rise around,
around the globe. Makita na to sa datos, no? Ato pa ning 2019, pero kung gilanta to 2024, di pa kumpleto ang data kung gilanta. Pero kaning ilang taon na to, na nagkataas, no? Kung mingon ka nga hydrological, kanang mga baha-baha, no? Imagine nimo, gikan og 1980, naka-record dito, gamay ra, no? Naras mga 200 plus. Ang baha-baha. Pero pag abot karon, pag 2019 pa lang gani, niabot og 820 ang baha. So kada tuig nag-increase. Kada tuig nag-increase ang baha. So matag tuig na siya, no? Mga bagyo, mga linog, na nagpanghitabo na sa kalibutan, mga kagutom, grabe magpatyanay ang mga tao because of kagutom. Di ba? So ay magpatyanay magani ng isang wala gutoma, kay mag-ilog sa posisyon, ug kisay mo daog. Wala na sila panggutoma. Samot naggutom. Di ba? Ang ilang kauhaw kagutom na ug kinsay mo daog. Pero pasalamat sa Ginoo nga dili na mao atong kagutom ug kauhaw ang presensya sa Ginoo. Amen. Mao ra gyud mo lungtad hangtod sa kanturan. Hallelujah. O sa pamanti mailhan paspasan nato gamay ni. Number 5, the moral and spiritual decay of society. Ano man, unsa dayto giingon diha sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, kung imong usa-usahon, ako na ning gibahig-bahig. Ingon diri sa katapusan mga panahon mo ni kinaiyas mga tawo. Mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kwarta, garbuso, hambugiro, mga abusador, dili motuo sa ilang mga ginikanan, dili motuman sa ginikanan. Dili mapasalamaton ug walay pagkabalaan. Mo ni giingon sa Bible, this is the prophecy nga gisulti sa Biblia ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo nga sa umaabot nga panahon mo na mahitabo. So sa day na mga kaigsunan, moral and spiritual decay. Wala na klaro ang moralidad sa tao karon, no? So grabe na ron, labi na gyud ang cellphone na pinag-asa, bata, gahigda, ga-cellphone, bata, gakaon, gipa-cellphone sa mama para dili maglihok. Pungitan. Naganito'y ga-computer, sa ga-computer, sa computeran, gihagdan pag yung balong sa mama, gihungitan ng bata. Grabe, no? Dapoy mga bata nga susubrahan og lantaw og cellphone, walay undang-undang, ibuto ang ugat sa utok or ang uban sa mata. Grabe, no? So, dili lang kay tungod anang usay ginalantaw nila diyang mga games, kundi dihan na pud pati morality, ang immorality niya diha sa makita sa mga bata. Sa una TV, pero karon cellphone na. Ang TV na nas imong bisag asa ka. Sa to CR lantaw cellphone kay galantaw ka na maputol ang live. Lantaw gyud na nimo. Bisag ka CR. Merag masulod sa niguro, no? Okay. Number 6. The rebirth of Israel. Ako na nag-iusgutan sa niagi nga mahimong nasod pag-usap ang Israel. Ang ingon diha sa Ezekiel chapter 37 verse 21 to 22. Ang ingon diha, and say unto them, thus saith the Lord God, behold, I will take the children of Israel from among the heathen. Either they be gone and will gather them on every side, and bring them into their own land, and I will make them one nation in the land upon the mountains of Israel. Kani siya, panagna ni sa Ginoo, di ba, mabungkag ang Israel, ang nasod, katong 70 days, ang giskutan nato last Sunday. Pero karon pagka 1948, katong niaging nga siglo, 1948, nahimong nasod pag-usap ang Israel. So it's a miracle. Diba? Nahimong nasod pag-usap. So the rebirth of Israel, the season of the rapture. Nga naman, sa diyan nahimong so pag-usap ang Israel, mag-ihapit na gyud kaayo ang pagsakgaw sa mga Kristohano. Amen? Kaya ang panagna ni Jesus, may tapok yun. Hallelujah. Og ninyo diha, verse Matthew 24:34, verily, verily, I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled.
Hallelujah. So, unsa day mga kaigsunan, daghan kayong mga propesiya sa Bible nga nagapanghitabo na. Particularly kaning rapture, kaning pagkahimugso pag-usab sa nasod sa Israel. Hallelujah. So, lataw na to diha sa gingon, unsa yung description na to? Balikan. Ito ganina. Forward. So, the establishment of Israel as a nation in 1948 after nearly 2,000 years of dispersion is a supernatural fulfillment of prophecy. Ang pagbalik sa Israel sa ilang nasod, kakaiba gyud kay na. Kita mo ato taglay nasod, kita ganang ulis ato. Labi nito ka Switzerland, ganahan ka dito kay Bugnaw. Di ba? Pag-ali ka sa Pilipinas, kita kag-ipis, maglukso-lukso ka. Hindi ka ganahan mo pa ulis ato. Pero ang mga Israelita, nagkatibulag sila for almost 2,000 years. Pero ang ilang pangandoy, mabalik sila sa ilahang lugar, nagisaan sa Ginoo sa ila, na Israel. So pagka 1947, ni-apil og buto ang secretary sa UN, no, si Carlos P. Romulo, nibutar siya nga in favor of Israel para mahimo siya nga nasod ang Israel pag-usab. Labi no? Say nakasaksi patakaron. May gani kay wala pa ni balik Ginoo no? Hallelujah. Pero mao na ni mga timailan, ipaandam pa tas Ginoo. We witness this prophecy come to life, underscoring the reliability of God's word. Tinuod gyud ang puno sino masaligan ang iyang mga promises, ang iyang mga saad, ang iyang mga panagna nagapanghitabo sa atong panahon. So muna siya importante kayo ni the recognition of Jerusalem as Israel's capital by major world powers in recent years is another significant prophetic milestone. Kano sa amin natabo? Nahinomdom mo ni Trump, si Trump ra. Di ba kay sa Israel, di ba? Okay, nahimong nasod ng Israel pabalik 1948. Pero ang Jerusalem, wala pa nila nahimong capital city. Ang ilang capital city, during the time, wala nila gibutang Jerusalem. Ilang gihimong capital city ang Tel Aviv. Nasa diin, doon siya sa doon siya sa dagat sa Mediterranean. Di ba? Pero si President Trump, iyang gideklarar nga ang Jerusalem, nalimot ko sa tutuiga, pero iyon si Trump, nga ang Jerusalem, himuon niyang capital sa Israel, o ang embassy sa US, ibutang na sa Jerusalem. Butang silang embassy dito. Imbis nga sa Tel Aviv. Diba? So, mas grabe. Dumagan pa yun na himong konkrito pa dyan. Ang mga panagna o mga panghitabo. Okay? So, ito sa sigapito. Aning the rise in spiritual awakening. Unsa man ni? Mutungha ang mga espiritista. Kamatay ba mo ron, bisa galing naa sa mga plaza na magyuga-yuga diya. Akong istadihan, grabe dahil na yung mga satanic mga yuga. No. Dito sa Matthew chapter 24, verse 24, o sa isulti diha, the rise of spiritual awakening, daghan ko pong mahimong murag Kristo, murag propita, pero dili ilas Ginoo. Balikan na to, katong gibasa kanina, for false Christ and false prophets will appear and perform great signs and wonders that would deceive even the elect, nga mao'y maglingla bisan sa mga pinili sa Dios. Bisan Kristohanon mga uwat ani. If that were possible. So daghan kayo magkuan, daghan na kayo. Daghan mo katudlo ron, na Ginoo, Father God. Yung siya na po ilang Mother God. Nanatayan dyan kayo. If you're not founded with the Word of God, bitaw no, kaya naman, bright po niya sila mga tawana. Pero dili lang, wala lang sa Bible. Ilang na tumutumo ng mga pagtulungan. Pero tayo, mangguwala ni karon sa panahon. Hallelujah. So, arita karon diri. Katong pito, ako na nasultihan pito. Karon balikan na to, kay importante kayo. Kaya nga naman, ang pinaka-importanting buhaton sa Kristohanon, mangandam ta. Amen? O magbantay ta. Kaya nga naman, gatuyok-tuyo, karong panahon na, ang manglilinglang. Amen? Gatuyok-tuyo, karong panahon na, ang false prophets. Hallelujah. Ang mga mining, ang mga magtutudlo, ang mga propeta, gatuyok-tuyo. No?
So, unsaon na to pag-spot? Unsaon na to pagka-recognize sa mga meaning ng mga propeta? How to spot a false prophet? Unsaon pag-recognize ang false prophet? Ha? Number one, kung may na gani sila, they say what people want to hear. Kung ang ilan na ganing isulti, kung sa'y ganahan sa tao, lami sa dalunggan, abatay na kay false prophet, na kanang kulog-ulogan na taba. Ganahan sa mga tao ka na makatawa ta sa mga mensahe. Kung hindi gilayo na tas ka matuoran sa Bible, ganahan sa mga tao sa ilaming paminawan sa dalunggan. Diba? O sa ingon diha, ikaduhang Timoteo kapitulo 4, versikulo 3, ingon diha sa Bisaya, siya, muabot ang panahon nga mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ha? Ang ila na hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon o magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Ang ilang buhaton, ilang bayran, ilang pastor para walihan silang labi sa ilang dalunggan. Balantayan. Medyo bugat-bugat yung walihan, pero pamina lang mo, nga naman, para maandam ta. Amen? Kailamin ng Kristohanong andam. Hallelujah. O sige, ingon diri. Mga magtutulo, ilang manawag sila, ilang lamgipan po. Ilang maning suhulan para makawalihan mo lang. Doon ako yung mga amigo, mga pastor, yung ano nipahawa man kato si Bahana, siya nga, di ko ganahan kay ang mga membro may magboto siya akong iwali. Mura akong dili pastora na. Kaya di sila ganahan mga igo. Ha? Kung ako gani, ulog-ulogan na gani mo na ako, false prophet na ko, bantay mo. Diba? Pero di ko magulog-ulog diri. Diba? Ano man? Nabuhi, tas gracias Ginoo tanan. Amen? Amen? So wala na, dili ni kabahin sa unsay atong madawat. Gikan sa tao, di unsay atong nadawat nga pulong gikan sa Dios. Hallelujah. Unsay gingon diri? Ha? Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundi sa mga tumutumo nga mga sugilanon. Kani manugwali nga sige tumutumo, wala sa pulong sa Dios, bantay ta. Kay dili na yas Ginoo. Balantayan ha? Take notes of verse. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Ikaduha, nga timailhan sa mga mini, nga mga propeta. They teach a doctrine other than Christ. Ilang gitudlo ang ilang kaugalingong doktrina nga lahi ra kay sa gitudlo ni Kristo. O sa gisulti diha, ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3, ningon diri basahon ako sa Bisaya, ingon nga kaniadto may mga mini nga propeta. Mutong nga usab diha kaninyo ang mga mini nga mga magtutudlo. Inyo sa una na mini propeta. Karon, wabot ang panahon, mutong hatod sa inyo ha mga mini magtutudlo. Sa isulti, ha? Magpayuhot silang baka o makadaot nga mga pagtulunan o isalikway nila ang agalon ang Diyos o sa ingon nga nagluwas kanila busa moabot kanila ang kalit nga kalaglagan apan bisan pa niini daghan ang musunod sa ilang mga buhat nga dautan busa pasipad-an sa mga tao ang matuod nga dalan. Sa ilang kahakog, pahimuslan kamo sa mga mini nga mga magtutudlo, pinaagi sa pagsultig, tumutungong mga sugilanon. Dugay na silang giandaman sa silot, ug nagtukaw kanila ang kamatayon. Talantayan, no? Magbibatang malahigo ani. Ano man? This is about the false prophet. Dahan kayo ng gawas ron. I'm not against anyone, pero lisod ra yun. Dapat iba, bisag mo, dili magpatawag propeta, pero ang ilang ginabuhat, dili mayo. Outside, sa pulong sa Diyos. O si sulti diri, ikatulo, they use tricks to pull people in. Mangita sila mga pamagi para ganoy nila ang mga tao, para madani nila ang mga tao. O sige mo sa Matthew chapter 24, verse 23 to 25, unya, kung may moingon kaninyo tanawa, di adiri ang Mesiyas or Kristo, or tuwa siya dito,
ayaw kamo pagtuo kaniya kay manungha ang mga mini nga mga Kristo or Mesiyas o mga mini nga propeta. Magbuhat silang mga dagkong milagro. Dagkong milagro. Unsa may kadadak ang milagro ni bala nimo? Kanang sakit maayo, balatian, ayo, bakol makalakaw, mata buta makakita. Diba? Dagko din na. O di ba ka, patay mabuhi? Posible sa dilang buhaton. Dagko ng milagro. Ngayon na tao sa Ginoo, yun eh. Mawat yun ta. Pero baltayan ang sige sa pulos Ginoo, maghimo ra ba ni silang mga mini nga mga bilag o mga milagro po dagkong milagro. Pero mga mini dai sila. Hallelujah. O sige ingon, magbuhat silang mga dagkong milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios. Kung nagani mo pasalaag nimo, bantay. Amen? Bantay. Kaya naman, nagahulat ang hukom sa Ginoo. Timani nga gipasidan-an ko na kamo. Kisa na isulti ani, kung imo ng tao si Jesus, gipasidan-an niya ang mga Kristohanon sa pagbantay. Pagbantay kita. Amen? Pagbantay kita. Unang, akong challenge sa atong mga kaisunan, mga church members, mamina rin yung tagtingog sa Diyos. Nga kananggikan sa pulong sa Diyos. Amen? In that way, dili ka matalang sa imong paglakaw na Kristohan ng paglakaw. Ikaupat, na timailhan sa mini nga propeta, they are dishonest about their real intentions. Wala sila nisulti sa tinod nilang intention. Dishonest, namakak sila sa ilang intention. Kung sa gingon diha, sa Bisaya ra nako basahon kay mas klaro, 2 Corinthians chapter 11 verse 13. Hatod 15. Kay sila mga mini nga mga apostoles, do na pa di apostoles, karon nato mga apostoles ron. Limbungan nga mga magbubuhat, magpabayad ni sila, apuan ka pila man sa kalibo, ayo. Tiil sa kalipi sa katiil sa kalibo pa do sa katiil, bantay tada. Itagaan tas Ginoo way bayad, manghatag tag way bayad. Amen. Amen. Walay bayad ng milagros Ginoo. Amen. Karon na presyo. Mupampo ka dito, i-request ko nimo siya, dapat 5,000 na. Bantay. Kuna akong wali ron, maraming bugat-bugat yun pero this is really true. Pao yun eh. Girahan kita kabaturan. Amen? Girahan kita kabaturan. Bantayan na nato ni. Yun eh. Kaya sila mga mini nga mga apostolis, limbungan nga mga magbubuhat o nagtakuban pagka-apostolis ni Kristo. Nagtakuban, nagmaskara. Mura po ni sila pastor ng taon. Mura po, mura. Diba? O ninyo diri, o kinidili katingad-an, kay bisan si Satanas, makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Dili na katingalahan magpabutan-butan nga naman si Satanas nabisan siya naisungay magkunyari po siyang mura siyang anghel sa kahayag. Diba? Lamit ko ng manulti. Mahaylo ba gusto si ibang si Adan kung madi pa may manulti? Ano kung gusto sila pulong sa Ginoo pero diba? Nagkuhan din talaga sila nga naman. May manulti. Bantay ta sa mga may manulti nga wala sa pulong sa Diyos. Di ba? So, dito yung kini. Dili na ito ikatingad-an kay moabot yun sila. Verse 15. Busa, dili katingad-an ko na ang iyang mga alagad usab magtakuban. Pagkaalagad sa pagkamagtarong isa maning siya, si Satanas. Kung si Satanas, kaya niyang usbo niyang kagalingon, mura po siyang anghel sa kahayag, ang iyang mga sumusunod, mura po og mga, sa diagingon, mura sa po mga alagad sa pagkamatarong, mura po lantawon. Pero dili di ay. Amen? Ang ilang daghang, ang ilang dangatan, sa gigisultis po Ginoo, ang ilang dangatan, tukma
sa ilang binuhatan. Unsa man ilabay ni sila sa impyerno ug sa linang makalayo. Kaya kung latawon sa Revelation, ang mga mining ng mga propeta o mga mining magtutudlo, ilabay ngadto sa linang makalayo. Muna gingon sa gipadayag sa Bible. Amen? Then number 5. Unsa daw pag ila sa mining nga propeta? They seek to divide congregation. Kung makikita na ganitag mga tao nga mo tunga mo divide sa kongregasyon sa Dios. Dili na yes gimo. Spirit of division. Kana mangguba og mga pastor, mangguba og mga membro, manglibak, sige nagpangtabi kana mga tabian kuya wala kayo. Unay mo divide sa iglesia sa Dios. Patayan na. Di ba? Unang nag-uol ko na ko'y amigo nga pastor, amigo na ko, na siya mga pastors, mga under niya, kung nakadungog kong istorya na sa dihang gisulod ng usa ka magbubuhat sa ilahang simbahan. Mag-asawa nga kuan, divide ang ilang simbahan. Ano man? Tabi diri. Ako ba simbahan? Kung na diri sa tong church, di na to i-allow ang tabi. Amen? Kung nata diri sa church, ako kong encourage, wala laing ariyo na to, Ginoo, worship the Lord. Amen? Kung magtabi man taon sa kaayo si Lord sa imong kinabuhi sa akong kinabuhi. Amen? Para malipay si Lord. Malipay yan ang yawa. Ngayon, hindi ka ito simbahan. Itong isip ko, silingan na mo. May pagkato. Diba? Pero kung simba ka, Lord, bisag ka ito akong silingan kaaway ko, ikaw rin nakabalaan ni Lord mo. Worship, lagi ko mo. Naimangutanan na akong membro, kumusta naman kami yun, lagi ko rin maayog yung kakaayo. Diba? Ang atong itabi ang kaayo sa Diyos. Amen? Nga naman, ang buhato na ni mga tawhana, mangguba ni sila. Guba na yun. Bugat-bugat, no? But this is reality. Tinood yun eh. Ha? So, sa ingon, they seek to divide the congregation. Sa isulti din sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 17 o 18, unsa di siya? Hangyon ko kamo mga igsoon nga magbantay ug maglikhay kamo ni adtong mga tawo nga mubahin-bahin ug mosamok kaninyo pinaagi sa pagsupa sa pagtulon-an nga inyong nadawat. Kung doon na gani pagtulon-an nga inyong madungog nga dili si Pastor Gatutlo ay mong tuo. Kaya nga magbuba ra na kongregasyon. I-divide man ang kongregasyon na. Naitutulong si Pastor, ako yung itulong iya. Diba? Nga ang demonyo na ginabuhat. Sa mga churches karon daghan kayo. Ay, nagsuroy karon nga nagpaka-propeta. Tinuod. Iya mo hangyo sa pastor, nga pastor, muhali ko. Naapod. Grabe, no? Hangyo, wali. O ba, ko wali ta dito sa buwan, no? Pero akong ikuan nga, dapat magbantay ta. Kaya ang pastor may manubag na to kung matalang ta. Amen? Balibato ka pala hibo ani, pero this is reality. Sultihan yung tamo ani mga igsoon. Para makabantay tang tanan. Amen? I-consult ka ito. Pastor, nalang igatudlo, dirig mo na yun eh. I-consult na pastor. Consult sa pastor. Kaya mo na imong pastor. Mo na yung itugyanan sa imong kuhaan sa Ginoo mo at imanin mo. Amen? Kaya bisagin sa imong paminawon, matalang ka. Diba? Paminaw ka diri. Minaw na po ka diri. Diba? Kaya ang tinuod nga karniro, usara ka pastor ang paminawon sa tinuod nga karniro. Amen? So, yun diri. Kay ang nagbuhat ining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo. Kanang magsigig pangguba, sigig panaot, o dili si Kristo ilang ialagaran na. Jadi wala nag-aalagad kang Kristo nga atong Ginoo, kundi sa ila lamang kaugalingong kahakog. Ha? Sa Griko pa ang kahakog, tiyan. Sa ilang kaugalingong tiyan. Grabe, no? Ang ilang Ginoo, ang ilang tiyan. Ha? So, gilimbungan nila ang mga ubos o sa labutan, pinaagi sa matahong nilang mga pulong o pag-ulog-ulog. Nagnaganimulog, yun, gwapa lagi ka, okay raman na. Pero kung i-compromise ang pulong sa Ginoo, bantay na taana. Ha? Arita sa ikaunom. Hapit na no?
Ikaunom, they ignore the need for repentance. Kani sila mga tawanan, mingon sila nga, adi na kinahanglan maghinulsol, total nakabalo ng Ginoo. Sa gingon diri sa Pagbangutan, Kapitulo 2, versikulo 14, pulos bakak ang gisulti kanimo sa imong mga propeta. Wala kanila pakita sa imong sala, aron mahiagom kagayod sa kadaot. Sa gingon, gipatuo kanila nga wala ka magkinahanglan nga maghinulsol. Kung doon na ganing mo ingon nimo nga pastor nga okay ra ng sala, dili na tinuod nga pastor o propeta. Amen? Kay alang ka nato ang sala. Amen? Kay alang sa atong Dios ang sala. Praise the Lord. Adto ta sa ikapito. Hapit na ta. The gloss over any sins or other church leaders. Ang tawag nito. Ezekias Kapitulo 22, versikulo 28. Ingon siya diri, gitabunan sa iyang mga propeta ang ilang mga sala, pinaagi sa mini nga mga pananawon. Napoy pananawon din ibini propeta, pero ila-ila lang. Ug bakak nga mga panagna. Tagna-tagna nga bakak. Pinaagi siya, mingon sila, mao kini ang giingon sa Ginoong Dios, ug bisag wala ako magsulti niini. Bantay ta. Doon na ningon nga, giingnan jud kuno sa Ginoo siya, giingnan siya natungang gabi nga padalaganon jud kuno siya. Gitawag jud siya sa Ginoo. Iko, ganahan pa uta ko pero usaw man. Iya gigamit ang ngalan sa Ginoo. Balantayan. Iya itong guni-guni ra. Kaugalingon ra deto niyang dalunggan, di ba? Iya kaugalingong tingog na dungog niya. Balantayan, nga naman, managna sila, himo-himo lang, binakak na panagna. Tagna-tagna ra ba? Nakay kuha dito, nakay kuha, nakilig, malantayan na. Amen? Manimaan jutaan. Ikawalo, mga isunan, they substitute their own words for God's word. Imbis nga pulong sa Dios may paminaw, dili na. Ang ilan ng pulong may masunod. Imbis nga pulong sa Dios. Kung sa gingon diha, apan nitubag ang Ginoo sa Jeremiah chapter 14, verse 14. Mitubag ang Ginoo. Niyo siya, namakak ang mga propeta. Wala ako magsugo o magsulti kanila. Ang ilang gisulti kanimo mga nga pananawon nga dili gikan kanako. Mga minaumao nga panagna nga bunga lamang sa ilang una-una. Batayan na ni. Kanang bunga ra sa imong una-una ba? Namiya Ginoo nag-ingon ako, balantayan na. Diba? So, we must base atong pagtuo, pagsalig, atong mga practices based on the Word of God. Amen? Based din sa pulong sa Ginoo. I believe in prophecy. Tuo kong mga panagna. Pero mag-ilhanin mo ang mga panagna nga iya sa Ginoo based sa pulong sa Diyos. Ikasiya mga kaisunan, second to the last. They do damage to churches. Ang trabaho ani mga mini nga mga propeta matutudlo, Mateo Kapitulo 7, versikulo 15 o 16, ngayon diya, watch out for false prophets. Ano naman? Magbantay ka mo sa mga mini nga propeta sa mga Bisaya, ngayon diya, muanha sila kaninyo nga murag mga karniro. Apan ang tinuod, sama sila sa bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit dili man mamungag ubas o ang kadyapa dili usab mamungag igos. Sabta na to? Simple ra? Ato ta sa katapusan. Og ningon diri akong gihangyo ang atong worship team to prepare. Number 10. They will face God's punishment. Unsa man mga false prophets? Dawat nila ang hukom sa Dios, ang silot sa Dios. Unsa gingon dire? Ezekias Kapitulo 13, versikulo 9, ang Ginoo ningon, silutan ko kamong mga propeta nga mugnag bakak nga mga pananawon ug mga panagna. Ni siya, dili kamo
mahiuban sa pundok sa akong katawhan. O mahiapil sa lista sa banay sa Israel. O makasulod sa yuta sa Israel. Unya masayod kamo nga ako mao ang Ginoong Dios. Manindog ta mga kaigsunan. So, mas bintahan na sa diay atong paghulat sa Ginoo. Nag-anda mo sabta. Kay kabalo ang yawa nga inibalik sa Ginoo maabtan kaniya matinud-anon, langit ka. Muna ang yawa nangitag paagi nga malingla ka. Mauwa ta nga madala ta niya sa impierno kapil. Karon kung ang Kristohanon naga-overtime sa pag-alagad sa Dios, naga-overtime sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, ang yawa naga-double time. Grabe sab. Nga naman, dili siya ganahan nga ikaw makasinati sa kaayo sa Ginoo. Dili siya ganahan nga makasinati ka. No? Sa langit. Kunang naandam ang atong kaugalingon, importante andam ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Samtang gahulata sa iyahang pagsakgaw or pagkuha sa iyang mga anak, mga kaigsunan. Amen? So, asa tang dapita, duol na kayo, gahulat ti kita. Ang mga timailhan, naana. Amen? So, wala ta kabalog kano sa anytime zone. Pwede na mo balik ang Ginoo. Pero ako hangyo pa jugunod may tagdili sa kadagang pamigsangyawan. Amen. May tagdili sa. Pero di man ta kaput ana iyahamang time. Ang iyamang timeline, ang iyamang kaugalingong oras may masunod dili man kita. Amen. Una pasalamat ra gyud ta sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. Nagitagaan ta sa Ginoo kaalam na magbantay na dili ta masikmit sa kaaway. Samtang gahulat sa pagbalik sa atong buhay nga Dios. Hallelujah. Itong itaas ito mga kamot niya sa atong buhay nga Dios. Hallelujah, Jesus. Balikan na ito pag-awit na atong buhay nga Dios. Hallelujah. Walay sama kanimo kagamanan. Walay arang magkatubong sa gugma mo. Nagusog ang ayang pasidunggan ka. Walay sama kanimo kagamhanan. Walay arang magkatubong sa gugma mo. Nagusog ang ayang pasidunggan ka. Hatod may kinabuhi, hatod may gusto, hatod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaan ka, hatod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka ugalan ko. Antod may kinabuhi, hantod may kusog, hantod may gininhawa. Sa nabil ko himayaan ka, hantod niya ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ka ugalagaran ko. Imo ang himaya, kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, dayon ko, imo ang himaya, kadungganan, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, dayon ko, gamhanan ka, milagruso ka na Diyos, walay sama kanimo, walay sama nimo, gamhanan ka, milagruso ka na Diyos, walay sama kanimo, walay sama kanimo. Imo ang himaya,